Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Ligaya Santos. Ngayon, ating tuklasin ang isang paksang hinahanapan ng kasagutan ng maraming tao, isang komprehensibong solusyon para sa malalang bekas. Mula sa loob at labas ng katawan. Mahalaga, siyempre, ang pagpapahid ng moisturizer at pagprotekta sa balat mula sa labas. Ngunit kailangan kong ipahayag ang isang malupit na katotohanan. Kung nais mong mapupuksa ang malalalim na bekas na matagal nang nakatanim sa iyong balat at mga marka na naipon sa loob ng maraming taon, limitado lamang ang kakayahan ng panlabas na pangangalaga. Bakit may limitasyon? Alam mo ba ang dahilan? Ito ay dahil sa tradisyonal na medisina and silangan. Ang balat ay itinuturing na salamin ng ating mga panlob na organo. Ano ang mangyayari kung kahit gaano? Karaming mabisang sangkap ang ipahid natin sa labas. Mayroong pagbara sa daloy ngang dugo sa loob ng katawan o kung ang kalusugan ng ating bituka ay hindi maganda. Ang pagbabago ang selula ngang balat na kilala bilang turnover ay hihinto. At kung mangyari iyon, ang mga bekas ay mananatili magpakailanman sa iyong balat. Kaya't, ang pag-alaga lamang sa ibabaw ng balat ay hindi magbibigay ng pangunahing solusyon sa mga problemang nakaukit sa ilalim nito. Marahil ay nag-alala ka, kung ganun, ano ang dapat kong gawin? Huwag mag-alala. Ang sagot ay nakakagulat na simple. Bukod sa panlabas na pangangalaga ng balat, kailangan nating isama ang panloop na pangangalaga, ibig sabihin, linisin ang lupeng katawan sa pamamagitan nga pagpapares ng nga tamang inumin at pagkain sa pang-araw-araw. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng konting pinakamabisang inumin at kombinasyon ng pagkain na ibabahagi ko sa video na ito. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, ang iyong sirang balat ay kapansin-pansing, babata, sa mundo ngang pinakabagong nutrisyon na tuklasan na sa pamamagitan ng pagpapares ng mga tiyak na pagkain, ang kanilang epekto ay maaring doblehin o triplehin. Hindi. Sa usapin ng pagtanggal ng bekas, napatunayan na nagpapakita sila ng hindi masukat na synergistikong epekto. Sa kabaliktaran, kung hindi mo alam ang mga kombinasyong ito, ang makahangahangang sustansya ay dadaan lamang sa iyong katawan. Isipin mo, paano kung sa kaunting pagsisikap sa iyong pang-araw-araw na pagkain at inumin, ang bekas na nakakapit sa ilalim ng iyong balat ay unti-anting kumupas at ang iyong balat ay manunumbalik sa isang malinaw na kalagayan na parang balat ng sanggol? Gaano kasarap maging masaya sa pakikipagtakpo sa ibang tao at gaano kaganda ang bawat araw kung ang iyong balat ay biglang lumiwanag? Ngayon, ihahaya ko ang pinakamalakas na pamamaraan sa paalis ng bekas sa mundo ang maga. Mahiwagang kombinasyon na maglalabas nege yuzir miyuzan nege potensyal ne. Iyong balat mula sa ika-6 na puwesto pataas nang walang lihim. Ang pangunahing sanhing bekas ay ang oxidation na tinatawa na kalawang ng nga selula at ang pagbuong ng melanin, isang itim na pigment. Sa unang bahagi, ipapakilala ko ang mga pangunahing kombinasyon na lubusang pumipigil sa dalawang sanhing ito. Bukod pa rito, sa huling bahaging video, susuriin natin ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa matitinding bekas na hindi nawawala. Lalo, nasa mga balat ng 60 taong gulang pataas. Sa katunayan, ang matitinding bekas ay nagtatago ng isa pang sanhi, ang glycation, na tinatawa na sunog nga selula at engosting na
capillary na siyang rutangang pek-alisang bekas. Aking ilalabas din ang top 3 trump cards na sabay-sabay na lumulutas sa mga ito at lubusang natatanggal na. Bekas, kung panorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, ang iyong pagkain mo bukas ay magbabago ng husto para makapanatili kang may malinaw na balat at nakangiti sa loop ng 10-20 taon pa. Mag-invest na tayo ngayon sa iyong katawan. Ang aking channel ay lubusang nagsasaliksik ng karunungan upang pahabain maluso na buhay ng mga tao na 60 taong gulang pataas ng walang gaanong gastos sa pamamagitan ng pagbabasa ng mahigit 500 pinakabagong medical na papel bawat taon mula sa buong mundo. Ang aking channel ay nagpapahayag ng kaalaman tungkol sa pagkain at kalusugan upang ang mga taong 60 taong gulang pataas ay manatiling bata at masigla. Upang hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong impormasyon sa hinaharap at upang hindi ka magtanong sa kalaunan nasaan na ang video na iyon. Mag-subscribe na yon sa channel. Kaya, simulan na natin ang pag-anunsyo mula sa ika-6 na puwesto, ika-6 na puwesto. Ang kombinasyon ng Pinoy mangbin, munggo, at unsweetened yogurt para sa reset ng kalusugan ng bituka at pag-alis ng pekas. Ang mangbin at yogurt, isang lumang kombinasyon. Alam mo ba na ang Pilipinong panghimakas na ito ay maring maktanghal na matitinding pekas na nakakapit sa ilalim ng balat? Habang tayo ay tumatanda, ang pagana ng ating bituka ay natural na bumabagal. Kapag dumarami ang bad bacteria sa bituka at naipon ang mga dumi, ang matoksin na nabumula rito ay dadaloy sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo. Ito ang nagdulot ng problema sa balat at pagkikasira ng turnover. Kapag bumagaw ng turnover, ang lumang selulang balat at melanin pigment na dapat ay inilalabas ay mananatili sa balat. Ito ang malaking dahilan kung bakit kumakapal ang pekas at mahirap tanggalin. Dito pumapasok ang mungbin munggo, isang paboritong sangkap sa lutuing Pilipino. Alam na napakakinis at maganda ang balat ng mga matatanda na regular na kumakain ng munggo. Ang munggo ay mayaman sa natural na arbutin, isang malakas na sangkap na nakpapaputi na matatagpuan din sa mamahaling pampaputing balat. Bukod pa rito, mayaman din ito sa ferulic acid, isang antioxidant na epektibong pumipigil sa oxidation ng mga selula. Ngunit hindi lang iyon ang kahangahangang katangian ng munggo, naglalaman din ito ang espesyal na protina na tinatawag na resistant protein. Ito ay mahirap matunaw sa tiyan at direktang nakakarating sa bituka. Kung saan kinukuha nito ang labis na lipids at dumi sa bituka at inilalabas palabas ng katawan. At sa munggo na ito, idaragdag natin ang unsweetened yogurt, ang mga good bacteria tulad ng lactic acid bacteria na nasa yogurt ay ginagamit ang sustansya na munggo bilang pagkain at mabilis na dumarami sa bituka sa pamamagitan ng malakas na pagtutulungan ng resistant protein ng munggo at lactic acid bacteria. Ngang yogurt, ang mabit bacteria sa bituka ay lubusang nililinis. Ano ang mangyayari kapag malinis ang bituka? Ang sustansya ay madaling nakakarating sa balat at ang bumabagal na turnover ng balat ay napapabilis. Pagkatapos, ang malumang pekas na nakakapit sa ilalim ng balat ay unti-unting lumalabas. Napakadali ngang paggawa. Kumuha lamang ng halos 1 kutsara ng munggo niluto at dinurog at ihalo sa halos
3 kutsara ng unsweetened plain yogurt. Kung masyadong matigas ang munggo, maari mo itong bahagyang painitin para lumambot at mas madaling ihalo. Kung ayaw mo na sa munggo, maari mo itong bahagyang pakuluan para mawala ang kakaibang lasa bago ihalo sa yogurt. Kung gusto mo, lagyan kang kaunting purong-pulot para maging masarap na parang cheesecake. Sa pagpapalit ng pang-araw-araw na panghimagas, sa kombinasyong ito ang iyong bituka at balat ay kapansin-pansin na babata. 5 na puwesto, mainit na kape at mani, kape barako at mani, para sa pangmatagalang pagbura ng kalawang, selula sa pamamagitan ng Himalang Antioxidant Network. Ang simpleng ugali ng pag-inom ng kape kasama ang mani, napansin mo ba na ang karaniwang snack time na ito ay ang ginintuang panuntunan para sa pagtanggal? Ang pekas na kinikilalang pinakabagong dermatolohiya, isa sa pinakamalaking sanina pekas sa ating balat ay ang oxidation ng mga selula o ang kalawang nito. Kapag nalalantad tayo sa ultraviolet rays o nakakaranas ng stress, maraming agresibong substance na tinatawag na reactive oxygen species ang nabubuo sa ating katawan. Ang reactive oxygen species na ito ang sumisira sa mga selulang balat at nagdudulot ng labis na pagawang melanin, pigment. Upang maiwasan ito, kailangan nating kumuhang maraming sangkap na may antioxidant na epekto. Ang kape ay naglalaman ng chlorogenic acid, isang napakalakas na antioxidant. Sa pag-inom ng kape, maaari nating labanan ang reactive oxygen species na nagdudulot ng kalawang mula sa loob ng katawan. Ngunit may isang nakakainis na katangian ang ma-antioxidant. Nawawalan sila kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa reactive oxygen species at pagsasakripisyo sa kanilang sarili para sa kalawang. Ibig sabihin, kahit na uminom kang kape, ang chlorogenic acid na nakipaglaban na ay tapos na ang tungkulin dun. Dito pumapasok ang mani. Ang mani ay kabilang sa manangungunang nuts na naglalaman ng vitamin E na tinatawa na bitamina ng kabataan. Ang mani ay mayaman din sa vitamin A. Sa katunayan, ang mga antioxidant tulad ang bitamina at polyphenols ay lumiliha. Isang mahiwagang phenomenon. Kapag kinuha sa kombinasyon maraming uri kaysa sa nag-isa. Ito ang antioxidant network. Kapag ang chlorogenic acid ng kape nakipaglaban sa reactive oxygen species at nawalan ng kapangyarihan, ang vitamin E mula sa mani ang mapapabuhay muli sa chlorogenic acid. At kapag nawalan nga kapangyarihan ang vitamin E, iba namang sangkap ang tutulong dito. Sa ganitong paraan, nagtutulungan sila bumubuhay muli ng paulit-ulit at lubusang inaalis ang kalawang ng geselula magpakailanman. Bukod pa rito, ang magandang kalidad ng taba mula cell membrane at nagbibigayeng kinang at elasticity sa balat. Kapag uminom ka ng mainit na kape, subukang kumain ng 5 hanggang 10 piraso ng roasted mani. Kung mahirap kainin ang mani dahil matigas, maari ring ilagay ang 1 kutsarangang dinuro na mani sa kape at inumin. Idadagdag ang masarap na aroma ng mani at magiging napakasarap. Ang pinakamalakas na antioxidant network na lubusang lumalaban sa oxidation ng maselula bilang isang koponan. Subukan ito simula sa iyong coffee break bukas. 4 na puwesto.
tomato juice at taho para sa inuming pang-araw at haringang pagpapaputi. Isang inuming pampaputi na mas mabisa pa sa mamahaling serum, ang paghahalo ng taho sa iyong morning tomato juice. Nakakagulat. Hindi ba na ang kakaibang pulang inumin na ito ay isang inuming pampaputi na higit na mas epektibo kaysa sa serum na nakakahalaga ng libu-libong piso? Alam mo ba kung paano nabubo ang melanin ang sanhingang pekas? Kapag nalalantad tayo sa ultraviolet rays, nagbibigay ng signal ang ilalim ng balat upang gumawa na melanin. Pagkatapos, ang thiosinase na enzyme ay nagiging aktibo at kumakawa ng maraming melanin pigment. Ibig sabihin, upang maiwasan ang pekas, lubusang kinakailangan na harangan ang pinsala mula sa ultraviolet rays at pigilin ang pagana ng tyrosinase enzyme. Dito pumapasok ang pulang-pulang tomato juice. Ang lycopene, ang pulang pigment ng kamatis, ay may isa sa pinakamataas na antioxidant power sa kalikasan at sinasabing mahigit 100 beses itong mas malakas kaysa sa vitamin E. Ang lycopene ay tinatawag ding inuming pang-araw dahil epektibo nitong pinapawi ang pinsala mula sa ultraviolet rays mula sa loob ng katawan. Bukod pa rito, idadagdag na tanang tao, isang tradisyonal na merienda sa Pilipinas. Ang soybean na ginagamit sa taho ay naglalaman ng maraming kohic acid. Mula sa sikat na pananaliksik ni Dr. Mishima na inilatala noong 1912 at maraming iba pang medical na papel na patunayan ang kahangahangang bisanga kojic acid. Ang kojic acid ay ang pinakamalakas na sangkap na nagpapaputi na. Epektibong pumipigil sa pagana ng tyrosinase enzyme na gumagawa ng melanin. Sa katunayan, ang kojic acid ay kasama rin sa mamahaling pampaputi ng balat. Ito nga ang hari ng pagpapaputi sa lycopene tomato juice na pumipihil sa pinsala mula sa ultraviolet rays at kojic acid ng taho na lubusang pumipigil sa pabrika ng pekas na bubuang pinakamalakas na inuming pampaganda na pumipigil sa pekas mula sa loob ng katawan. Ang paggawa ay simple. Ihalo lamang ang unsalted tomato juice at taho sa 1:1 na ratio. Maaring mahirap isipin ang lasa, ngunit ang asim ng kamatis at natural na tamas ng taho ay perpaktong naktutakma na parang masarap na cool soup. Ang pagsingaw ng lycopene ng kamatis ay tumataas pagkapabahagyang pinainit o idinakda ang counting olive oil. Inirekomenda ring uminom pagkatapos bahagyang painitin sa microwave. Gawin itong araw-araw na ugali upang magkaroon ng malinaw at makinis na balat mula sa loob. Ngayon, ipinakilala ko ang mapangunahing kombinasyon na pumipigil sa oxidation at pagbuang ng melanin na siyang sanhi ng pekas. Ngunit kailangan kong magbigay na isang napakahalaga at bahagyang nakakatakot na impormasyon. Kung sa kabila ng maingat na pangangalaga, hindi pa rin nawawala ang iyong pekas, mayroong isa pang nakakatakot na sanhi na nakatago sa iyong balat. Matitinding pekas sa balat ng 60 taong gulang pataas. Bakit hindi ito nawawala? Ang dahilan ay ang sunog nga selula o glycation. At ang paglaho nga, kapilary na kumukuha ng gadumi ng pekas o ghosting. Hindi mo lubusang matatanggal ang pekas hanggat hindi mo sabay-sabay na nilulutas ang mga ito. Mula ngayon, ipapanukala ko ang pinakamalakas na pamamaraan sa peg-alis na pekas sa mundo bilang isang trump card sa top 3 upang labanan ang dalawang higanteng kaaway na ito at lubusang alisin ang pekas. Sa wakas, narito ang anunsyo ng top, ika-3 puwesto.
broccoli sprouts at extra virgin olive oil para sa buong katawan na pagpapaputi sa antas ng dugo mula sa. At ay gamit ang pinakamalakas na detoxifying ingredient sa mundo, siguradong magugulat ka sa katotohanan na ang maliit na usbong na mabibili sa pamilihan sa halagang halos ₱100 ay ang pinakamalakas na sangkap sa pag-alis. Ang pagkasabuang mundo, isa sa malalaking dahilan kung bakit nananatili ang pekas ay ang dugong marumi. Ang atay ang naklilinis, nakduho at nakdedetox na makatoksin sa ating katawan. Ngunit habang tumatanda tayo, bumababa ang detoxification function ng atay at dumadami ang mga dumi at oxidized substances sa dugo. Ang maruming dugo na dumadaloy sa buong katawan ay nakakasira sa mga selulang balat at ang pekas ay nananatili sa ilalim ng balat. Ibig sabihin, upang tanggalin ang pekas, kailangan nating buhayin ang atay at linisin ang dugo mula sa pinakasimula. Dito pumapasok ang broccoli sprouts, ang murang usbong ng broccoli. Ang maliit na usbong na ito ay mayaman sa himalang sangkap na tinatawa na sulforaphane. Ang kahangahangang epekto ng sulforaphane ay natuklasan sa pananaliksik ni Dr. Paul Talalay ng Johns Hopkins University sa Estados Unidos. Ang sulforaphane ay mabilis na nagbapagana sa mga antioxidant enzyme at detoxification enzyme sa katawan. Ang mga antioxidant tulad ng vitamin C ay inilalabas mula sa katawan sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos ingestiyon. Ngunit, ang epekto ng sulforaphane ay tumatagal ng humigit kumulang 3 araw o 72 oras at patuloy nitong inaalis ang kalawang at toksin sa katawan sa pamamagitan ng napakalakas na detoxification. Power na ito, bumubuhay ang atay at ang dugo ay mabilis na lumilinaw. Kapag malinis ang dugo, napapabilis ang turnover ng balat at ang pekas ay unti-unting lumalabas. At ang extra virgin olive oil ang naupapatses na epekto ng sulforaphane hanggang sa maximum. Dahil ang sulforaphane ay may magandang affinity sa mga fat-soluble components, ang absorption rate nito sa katawan ay kapansin-pansing tumataas kapag kinuha kasama ang magandang kalidad energy langis, angolic acid at polyphenols na nasa olive oil ay mga kahangahangang sangkap din na nagpapabata sa mga blood vessels. Napakadaling ang paggawa, maglagay lamang ng isang dakot ng broccoli sprout sa isang plato bilang salad at lagyan ang isang kutsara ng extra virgin olive oil. Dahil ang sulforaphane ay nabubuo kapag nasira ang mga selula, mas epektibo ito kung ngungyain ng maigi o haywain ng kaunti bago lagyan ng langis. Ang nakakain na pampaputi na ang epekto ay tumatagal ng 3 araw, subukan ito. Simula sa hapunan ngayong gabi. 2 pwesto, black coffee at pure cacao powder. Ang inuming pang-araw na napatunayan ng medisina, ang pinakamalakas na 2 polyphenol. Kung gusto mong tanggalin ang pekas, ihalo ang chochoa sa kape, siguradong magugulat ka sa napakalakas na whitening power ng itim na inumin na ito na natuklasan sa pananaliksik ng nangungunang universidad sa Pilipinas. Sa pang-araw-araw na buhay, hindi maiwasan na maipon ang pinsala mula sa ultraviolet rays. Mahirap ito ang lubusang maiwasan kahit na gumamit ng payong o magpahit ng sunscreen. Ang araw-araw na pinsala mula sa sikat ng araw ay sa kalaunan ay lumalabas sa mukha bilang matitinding pekas. Ngunit inilatala ng isang research team mula sa Philippine Women's University ang mga resulta ng isang napakabagong epidemiological study. Ito ay ang nakakagulat na katotohanan
na ang mga babaeng umiinom ng kapaneng, 2 taso, higit pa sa isang araw, ay may mas kaunting pekas sa mukha kumpara sa mga babaeng hindi umiinom ng kape. Napatunayan ng siyentipiko na ang chlorogenic acid, isang malakas na polyphenol na nasa kape, ay lubusang humaharang sa paggawa na melanin pigment at pumipigil sa pekas. Ito lamang ay sapat na upang sabihing ang kape ay isang disenteng inuming pang-araw. Ngunit ang pinakamalakas na kombinasyon ay nagsisimula dito. Idagdag ang pure, cacao powder, walang asukal o gatas, sa black coffee. Ang cacao, ang hilaw na material nege jogoa, ay mayaman sa cacao polyphenols. Ang cacao polyphenols ay may kahangahangang kakayahan na ayusin ang mga selula ng balat na nasira ng ultraviolet rays mula sa loob. Ang chlorogenic acid ng kape ay nagsisilbing pinakamalakas na kalasag upang maiwasan ang pagbuang pekas, at ang cacao polyphenols ng koko ay nagsisilbing pinakamalakas na espada upang ayusin ang pinsala sa balat. Kapag pinasamaang 2 polyphenol na ito, nabubuo ang isang power duo na sabay-sabay na pumipigil at nagpapabuting ang pekas. Ang paggawa ay simple. Ilagay lamang ang isang kutsaritang pure cacao powder sa iyong pang-araw-araw na mainit na black coffee at haluin ng mabuti. Ang bahagyang pait ng kape ay pinasama sa malalim na lasa at aroma ng tsoko na lumilikhang isang napakagandang lasang pangmatanda sa pagpapalit ng iyong pang-araw-araw na oras ng kape sa chocho coffee na ito. Ang iyong balat ay magbabago sa isang malakas at magandang balat na hindi tatalunin ng ultraviolet rays. Ito ay isang kombinasyon na siguradong magugustuhan ng mga mahili sa kape. Subukan ito bukas. Ikaw ang puesto. Rooibos tea at cinnamon powder. Sira. Inang nasunog na balat na sanhi ng pekas at lubusang ayusin ang ruta ng pag-alis. Ang iyong pekas ay hindi nawawala dahil sa nasunog na balat, hindi dahil sa kalawang. Mayroon ka bang napapansin sa nakakagulat na katotohanan ito? Habang tumatanda tayo, ang labis na asukal at protina na kinuha mula sa pagkain ay nagbubuklot sa ating katawan at lumilihangang isang nakakainis na substansya na tinatawag na AGEs, Advanced Glycation End Products. Ang AGEs na ito ay tinatawag na end products and glycation at nagdudulot ito ng pagkadilaw ng balat, pagkawalang elasticity at pagkakabong ng pekas. Ito ang tinatawag na nasunog na balat at may isa pang nakakatakot na fenomeno na nangyayari ang ghosting ng capillary. Upang mailabas ang melanin, ang sanhi ng pekas, mula sa balat, lubusang kinakailangan ang daloy ng dugo sa mga capillary. Ngunit habang tumatanda tayo, nawawala ang capillary at humihinto ang daloy ng dugo at ang pekas ay nawawalan ng ruta para mailabas at nananatili magpakailanman sa balat. Ang nasunog na balat at ghosting na mga capillary na ito. Ang kombinasyon na rooibos tea at cinnamon, ang himalang inumin na sabay-sabay at lubusang babasahin, ang dalawang higanteng kaaway na ito. Ang rooibos tea ay isang himalang saan nagawa sa halaman na lumalaki sa matinding kapaligiran ng South Africa. Ang rooibos tea ay naglalaman ng mga natatanging flavonoids tulad ng aspalatin. Ang sangkap na ito ay kilala bilang hari ang anti-glycation na epektibong pumipigil sa pagbuo ang glycation o ang sunong balat at isang mas nakakagulat na katotohanan ang inihayag sa pinakabagong
medikal na pananaliksik. Napatunayan na ang rooibos tea at cinnamon ay parehong may malakas na kakayahan na i-activate ang mga receptor na nag-ayos at nagpapatatag sa mga pader ng capillary. Ipinapakita rin ng pananaliksik mula sa Research Institute for Microbial Diseases ng Osaka University at iba pa na ang pag-activate ng receptor na ito ang susi sa pagpigil sa pagtanda ng capillary. Ibig sabihin, sa pag-inom ng rooibos tea na may halong cinnamon, epektibong napipigilan ang nasuno na balat habang lubusang inaayos ang mga capillary na nawawala mula sa loob. Ang mga capillary ay bumabalik sa dati at ang daloy nga dugo ay bumubuhay. Pagkatapos, ang maduming pekas na nakakulong sa ilalim nga balat ay mabilis na kinukuha ng daloy ng dugo. Ito ay parang isang malaking paglilinis sa antas ng selula. Ang paggawa ay simple. Ibuhos lamang ang mainit na rooibos tea sa isang tasa at lagyan ng isang pakurot ng cinnamon powder. Ang malinis na lasa ng rooibos tea ay perpektong bumabagay sa matamis at maanghang na aroma. Ng cinnamon na lumiliha ng isang napaka-relaxing na inumin. Ngunit magingat sa pagpili ni cinnamon. Ang guri na tinatawag na kasya, na mura, at ibinebenta sa mga supermarket ay naglalaman ng maraming sangkap na nakakasama sa atay. Kung inom ka nito araw-araw, siguraduhin pumili ng ligtas na Ceylon cinnamon. Bukod pa rito, ang dami ng cinnamon ay dapat lamang na isang pakurot. Humigit kumulang 0.6 gram bawat araw. Ang pinakamalakas na pulang sa asa, mundo na natatanggal ng nasuno na balat at nakpapabuhay ng ruta ng pag-alis. Ng pekas, maari nating sabihin na wala ng mas mahusay na paraan sa pag-alis ng pekas sa ngayon. Subukan din ang himalang kombinasyong ito sa iyong pang-araw-araw na ugali. Ngayon, ipinakilala ko ang 6 na pinakamalakas na kombinasyon upang lubusang tanggalin ang pekas mula sa loob ng katawan. Mung bean at unsweetened yogurt, mainit na kapitmani, tomato juice at taho, broccoli sprouts at extra virgin, olive oil, black coffee at pure cacao powder, at rooibos tea at cinnamon powder. Lahat ng ito ay madaling makuha sa mga supermarket. Hindi mo na kailangang gumastos ng libu-libo sa mamahaling pampaganda na hindi mo alam ang epekto. Ang kailangan ng iyong balat ay hindi lamang panlabas na pamamaraan, kundi ang pagpapabataan dugo, bituka, at mga selula mula sa loob. Sana ay lubusan mong naunawaan ang mekanismo nito. Ang iba't ibang kombinasyon na ipinakilala ko ngayon ay hindi lamang kaalaman tungkol sa pagkain. Ito ay isang tiket sa kinabukasan upang makapanatili kang may malinaw at makinis na balat na may kumpiyansa at nakangiti sa loob ng 10-20 taon pa. Ang paasaba sa matitinding pekas dahil sa edad o ang pagpapasigla nga selula sa katawan at pag-activate ng switch ng kabataan mula sa himalang kombinasyon na susubukan mo bukas? Ikaw ang pipili. Ngayon, hayaan mo akong matanong isang bagay. Sa 6 na resipe na ipinakilala ko ngayon, alin ang pinakagusto mong subukan? Aling kombinasyon ang gusto mong subukan simula bukas? Huwag kalimutang isulat ito sa comment section. Para ipahayag, bukas nga umaga, hahaluan kong taho ang tomato juice. Kakain, ako nga kapa at mani para sa merienda. Susubukan ko akat ang rooibos tea at cinnamon. Sa pagpapahaya ng nga ito sa pamamagitan ng sulat, ang bagong ugali ay matibay na mayuukit sa iyong uta. Ang pinakamahalaga ay ang paggawa mo, aksyon. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang nilalaman na ito, kahit kaunti, lubos, akong matutuwa kung mag-subscribe ka sa channel
at pipindutin ang like button. Ang iyong suporta ang magiging pinakamalaking lakas para makapagbigay ako ng mas mahusay na impormasyon. Kaya, makita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa dulo.